Alright, so nagbabalik po si Kasorte, no? Bonsai naman tayo ngayon mga Kasorte. So, itong papakita ko sa inyo mga Kasorte na bonsai is magkakating tayo. So, ito yung panimula, no? Diyan sa mga mahihilig mag-aral ng bonsai o gustong matuto ng pagbubonsai. So, ito yung papakita ko sa inyo mga Kasorte is malaking bagay ito para magsimula, no? Para pang panimula ninyo, no, sa inyong paggagawa ng bonsai. So karamihan kasi sa mga Kasorte sa mga gustong matuto ng bonsai laging tinatanong nila kung paano nga ba mag-umpisa o paano gumawa ng bonsai, no, sa panimula pa lang, no, kung kayo ay nag-aaral pa lang na gumawa ng bonsai. So ito malaking bagay ito mga Kasorte dahil itong ipapakita ko sa inyo is magkakating tayo. So sa pagkakating na ito mga Kasorte is malalaman nyo kung paano umistyle, no, o mag-art ng bonsai. So bago ko sa inyo papakita yung mga Kasorte, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ko tungkol sa bonsai. So tara na mga Kasorte, papakita ko sa inyo kung paano magpanimula at paano mag-cutting o magputol ng mga sanga para bumagay doon sa bonsai na gusto ninyong gawin. Alright, start. Okay, so umpisa na natin mga guys, no? Isa-isahin natin tong mga sanga kasi yung mga hindi na kailangan puputulin na natin yan. Yan. At kailangan dahan-dahan, no, kasi kapag yung sangang maliliit na tinira natin in nasugatan, no, nagiging dahilan ng kanyang paglanta, no, ng kanyang dahon o posibleng mamatay yung sanga. Kaya kailangan maging maingat din, no, sa pagputol at pagpili ng mga sanga kasi yan guys, hindi naman masyadong masilan yung ginugupit natin dahil yan ay baliti, no, baliti yan na kahoy. At kung kukumpara natin dun sa ibang bonsai, no, hindi naman to siya masyadong masilan. Hindi kagaya ng ibang bonsai na meron talaga siyang masisilan kahit pa siya ay matigas na kahoy. Kapag siya ay nasugatan, no, yung sanga na tinitira mo nagkaroon ng damage, so nagkakaroon ng posibleng paglanta o pagtuyo, no, at kung hindi naman yung mga insekto at meron lang akong nakalimutan. Ayan, kaya nga yung pagputol na yan, kaya kumuha ko ng lagaring bakal para yung kanyang balat hindi masyadong madamage, no, kaya gumagamit ako ng lagari. Ayan, hinahanda ko lang muna siya kasi medyo masikip pa yung mga sanga, kaya inuna ko muna ng gupit, no, yung ibang hindi na kailangan na sanga. So siya nga pa lang mga guys, no, yung huwag po tayong manghinayang dyan sa mga sanga na yan, no, na ating tinatanggal dahil yan po ay kailangan magsakripisyo tayo para makuha natin yung forma ng bonsai. Kasi yung iba nanghihinayang sila at pinapabayaan na lang, winawire. Pero pagka ganun kasi mga Kasorte is kulang yung design ng bonsai. Sobrang magulo kapag sobrang daming sanga at wala sa ayos, no, yung pagkapwesto ng mga sanga. Kaya ito nga ay pinapakita ko sa inyo para kung paano pumili at yung ititira dahil ito mga Kasorte, no, ang pagdisenyo ng mga bonsai ay hindi basta lang
mai-wire mo, maiporma mo. Kasi yung mga bonsai guys is lalo na kung may balak kang ilaban sa show, no? So kailangan naka-proper po lahat ng mga sanga na yan. Kailangan nakasunod doon sa mga basic, no, na mga i-judge ng mga judge doon sa show ng bonsai. At ito nga, no, nilalagaran natin yung kanyang sanga na malaki. Kung titingnan yung mga kasorte, medyo may kalakihan na yung sanga na nilalagaran natin. Kaya ginamitan ko ng lagaring bakal para yung kanyang balat hindi masyadong madamage. Yan, no. Ayan. At ito nga pala mga kasorte, itong bonsai na ito, no, o itong kahoy na ito is na ito, ang pangalan nito ay baliti, no? Na madaling mabuhay, hindi masyadong masilan. Itong ang bonsai na to o itong materialis nito ay nakuha ko lang sa puno ng akasya sa taas, no, kung saan kami nagbabako noon doon sa aming site. So kinuha ko itong napakaliit pa nito guys. Kung nakikita nyo yung ano na yan, yung sanga na yan na maliit, so ganun ko lang tinanim yan. So mahigit na siya 1 taon ngayon. Kaya ang bilis ng paglaki. Kaya kung maganda yung pag-aalaga nyo ng materyales, sandali lang siya guys, no? Sandali lang siyang mapalaki yung kanyang katawan. Lalo na ito galing to sa cutting at hindi naman masyadong masilan tong punong ito dahil ito ay baliti. So ayan, kung nakikita nyo, no, nagdudubli na yung mga sanga. So kailangan natin tanggalin yan, no, para naman ay mas ayos natin yung pagkalatag ng sangang na maititira natin. At kung napansin nyo mga kaswerte, no, yung dalawang sanga na yan, no, ay parang letter Y, no, naka letter Y yan yung sanga na yan. Ayun, no. So ayan, kapag ganyan ang sanga guys, so dapat naka-proper yung mga sanga, no, o abang o kagaya niyan. So yung sanga na yon is nagdubli na, so kailangan nating putulin. Ayan, no, para yung natira na yon, no, yung nakaharap diyan banda sa akin na yan, is yun yung dapat nandoon lang. So yung doon sa kabila naman, yan, kung nakita nyo yung pinutol ko na yan is ayun yung papalabas. So yung natira naman doon sa loob na naka letter Y, yun yung nakatayo na yun. So paloob naman yun, no, punta sa loob para kung may sumanga pang iba sa susunod, nakaano na siya, nakadesenyo na, no, na parang naka letter B na yung hugis ng bonsai. Kung imagine niyo is talagang dapat dapat naka-proper, no, na kung sakali man na gusto nating ilaban sa show, no, hindi siya mare-reject kumbaga. Kaya sa pagbubonsai mga kaswerte, dapat alam natin, no, alam natin yung mga pagpili ng sanga, no, o yung pag-aabang. Matagal na proseso yan mga kaswerte. Taon ang bibilangin bago ka makabuo ng isang napakagandang bonsai. Kaya sa mga gustong mag-alaga ng bonsai o magsimula ng pagbubonsai, so dapat abangan nyo dito lagi, no, kay Kaswerte Vlog, yung paggagawa ng bonsai, dahil ito na yung ginagawa kong content, no, mula nung wala na tayong ibang maisip na gawing video o content. So dahil nagbubonsai na lang din naman ako, so ito na yung ginawa kong content dito sa aking pagbablog. Alright, so malapit na yung mga kaswerte. Kumukuha lang ako ng wire para talian naman yung mga sanga.
para pasunurin natin o ibali o i-bend, sabi sa English, no? I-bend natin yan para yung sanga is nakaayon na siya doon sa gusto nating design, na kapag may sumibol pa uli ng mga sanga. Alright, so sana nakuha nyo mga kasurti, no, yung binabanggit natin para naman mayroon na kayong idea kung kayo ay nagbubonsay dyan o nagsisimula pa lang magbubonsay. Dahil ako mga kaswerte magdadalawang taong pa lang na nagbubonsay. So hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin na ako, no, sa pagbubonsay. At hindi nyo nga pala natatanong mga kaswerte, no, yung aking mentor pala sa pagbubonsay ay si Mr. Nolan Season, no. Isa siyang dating professor ng UP dito sa Diliman. So siya po yung aking mentor sa bonsai. Isa siyang legend, no, legendary na artist na buhay pa siya ngayon at malakas na malakas pa. At siya nga nagkumbinsi sa akin na ipagpatuloy itong pagbubonsay. At yung mga bagay na diskarte yung sa pagbubonsay, no, so yun yung tinuturo sa atin, na sabi niya nga sa akin ibahagi din natin ng libre, no, sa mga interesadong magbonsay. Alright. So yan nga mga kaswerte, tinatalian natin na yung sanga na ating napili na aabangan natin, no, para sa susunod pa uli kung lumaki man yung mga sanga na napili natin, magkakaroon pa uli ng ibang branch yan, no, para doon naman sa pipiliin natin, no, mamimili uli tayo. Yan, binabaluktot ko po yung sanga na yan para naman magkaroon ng disenyo, kasi straight na straight po yung mga sanga na yan mga kaswerte, wala pong arte yan, no. Kaya ginagawa natin baluktutin para naman pag tanda ng sanga na yan meron na siyang karakter, no, kagaya nung nakikita natin sa kagubatan ng mga puno. So yun, doon po pala natin nakuha yan, no, ng mga artist doon sa natural na puno doon sa gubat. So pinaliit lang nila, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Alright. So ayun yung mga kaswerte, nagpapaliwanag tayo dyan, no, pero ginawa kong voice over na lang dito dahil napakalayo ko sa camera at medyo mahina yung boses, kaya nag voice over na lang ako. So parehas lang din naman yung binabanggit ko dyan sa video ko na yan, kaya nag voice over ako para mas maintindihan at mairinig ng manonood. Alright. So ayan mga kaswerte, sundan nyo lang yung ginagawa ko, no, at kung mayroong lalo na dyan sa mga nagbabalak magbonsai, so ito na yung choice nyo na para magkaroon kayo ng idea, no. Kasi dati mga kaswerte wala talaga akong hilig dito, no, pero nagka-interest lang ako nung nagkaroon ako ng isang kaibigan na isang artist din. So doon talaga tayo nag-umpisa. Shoutout nga pala kay Ronald Dairit, no, ng Tarlac. Isa po siyang artist din, si Ronald Dairit. Ayan. Sana mapanood niya to para naman matuwa siya dahil sa mga itinuro niya ay nagpursige tayo na madagdagan pa yung kaalaman sa pagbubonsay. Alright, so dahil nga mga kaswerte hindi nyo natatanong kung kaya ako ay nagpursiging mag-aral ng bonsai, kasi hindi na kami nagkita ni Ronald Dairit, no. So napapanood ko na lang siya sa mga live niya sa pagbubonsay din. So dahil yung mga ginagawa ni Ronald Dairit is parang na-memorize ko na, no, pero kaya ako napunta dito kay Nolan Season, no, dito sa Antipolo dahil gusto ko madagdagan pa yung mga
kaalaman ko, no, bukod doon sa unang kaalaman ko na nalaman ko kay Ronald Direct. Alright, so ituloy natin mga kaswerte, no, yung pagtatali ng bonsai. Ayan na nga, at malapit nang mabuo, no. So yung mga kaswerte, yung tiyatalian natin na sanga na yan, actually hindi pa naman talaga yan ang permanent, no, na mga brands, kasi dyan sa yung kaya medyo hinabaan ko ang putol kasi hinabol ko yung sanga na yan sa dulo para pinaikli ko lang. Pero kung meron pa siyang umusbong dyan sa medyo mas malapit dyan sa primer na sanga, so ikakat din natin yun, no, para mas magiging magandang tingnan, no, yung ating bonsai. So ayan, pansamantalang bend lang muna yan, no, dahil itong ganitong puno guys, itong balite na ito is hindi siya na, kahit malaki ng kanyang sanga, hindi siya mahirap i-bend o baluktutin kasi sumusunod lang siya para siyang guma, no. Kaya walang hassle kung ito yung pag-aaralan nyo na bonsai, yung ganitong balite, no, kung tawagin sa picos yan. Pero local lang to guys, itong picos na to, hindi kagaya ng mga picos China, yan, mga picos Vietnam, may mga ganun sinasabi sila. So ayan, at medyo matatapos na nga tayo dyan at dinidiscuss ko lang yung pagbabaluktot, no, dahil medyo mahina yung wala akong mic kasi dyan mga kaswerte, no, kaya kahit ang volume ko dito sa pag-edit ito mahina pa rin, kaya nag voice over na lang tayo para mas maintindihan ng nakakarami. Alright. So ayan mga kaswerte, at ayan, actually mga kaswerte, yan yung ginagawa natin na yan is abang lang yan, no, abang lang, at hindi ko pa masyadong inano siya kasi yung mga sanga niya nandun sa dulo is napakalayo, no, kaya medyo mahaba pa yan. Kaya sa susunod, abangan nyo sa susunod mga kaswerte, kapag mag wild na uli yan, no, papakita ko sa inyo uli kung paano natin i-adjust o paiksiin yung mga branch, yung mga sanga na yan. So yan mga kaswerte, nakikita na natin ang forma, no, yung bonsai na yan o yung materialis na yan. So sa mga bagong materialis mga kaswerte, so ganyan talagang ginagawa, abang-abang lang muna, no, at lalo na kung sa mga matitigas na mga kahoy, so medyo matagal-tagal, no, na proseso. Pero itong balite mga kaswerte is magdadalawang taon pa lang sa akin to, no, pero ang laki na ng puno, ang laki na yun ng kaagad ng puno na yun. Hindi ko nga akalain na lalaki pala ng ganyang kalaki yung puno na yun. Pero yung balite na yung mga kaswerte is pinakapit ko sa limestone, no, yung may butas dyan, may mga butas-butas na batas. So ipapakita ko sa sunod sa part 2, no, ng ating yan, pag-abang na yan. Yan, makikita nyo yung bato na yan, may mga butas-butas. So yan po yung limestone, no. Hindi po basta-bastang bato yan. Yan talaga, diyan po talaga kumakapit yung mga puno, no, sa bato na yan. Kung saan yung bato na yan nag-absorb po ng tubig yan, yung limestone na yan. Kaya siguro tinawag na limestone yan, no, kasi kapag didiligan natin, no, so nag-absorb siya ng mga kaswerte, tubig. Kaya kung pinakapit mo yung halaman mo dyan is talaga mabubuhay siya. Alright. So ayan mga kaswerte, sana nagkaroon kayo ng idea, no, sa pagbubonsai kagaya ni kaswerte. At syempre marami pa tayong mga bonsai pang gagawin mga kaswerte, kaya dyan lang kayo, tutok lang kayo dito sa ating pagiging bonsaiero, no, dahil ito yung ating bagong content ngayon, no, ang pagbubonsai ni kaswerte. Dahil itong mga kaswerte ay nauubos o nakalibang, no, ng oras, no, hindi ka mabuboring kapag nagganito ka. So sa ngayon mga kaswerte is 2 taon na akong nag-aayos ng mga bonsai, no, doon sa bus ko. So nakakawala siya ng boring. Hindi siya boring mga kaswerte,
Dahil lalo na kung nabubuo mo yung isang bagay na dati hindi mo ginagawa, kung nakakabuo ka na, napakasaya, no? Dahil dun sa mismong gawa mo is pati ikaw ay nagugulat, no? Na kapag ikaw ay nakabuo ng isang bonsai na hindi mo Alright, so hanggang dito na lang mga Kaswerte. Hanggang sa muli, ito po si Kaswerte.